Bali, nung una kong pagtungtong dito talaga sa peer education program, talagang yung self-confidence ko, talagang parang wala akong self-confidence. Takot ako makahalubilo sa mga tao, hindi ako masyadong nagkipaghalubilo. Pero nung pumunta ako dito, yung pakikihalubilo, lalo ako naging mas nagpaghalubilo ko sa kanila, yung self-confidence ko mas lalong nag-boost. Yung opportunities na nakukuha mo sa pagiging peer ed. Kasi hindi lang, kasi makikita mo dito yung mga, hindi lang yung kakayahan mo sa ngayon, makikita mo talaga yung iba mo pang kakayahan pag sumali ka sa peer education program. Tsaka, marami ka pang makikilala at marami kang natututunan. Yun yung isa sa mga bagay. Hindi ko talaga mabitaw-bitawan. Imagine mo, hindi, nakapunta ako ng Bohol dahil sa peer educator. Yun, napasama ko sa NYP, National Youth Parliament, kung saan lahat ng youth leader sa Pilipinas, kasama ko doon, di ba? Kasi gumagawa kami ng batas. Natuto rin ako nitong mag-document. Actually, mahirap mag-document, pero exciting kasi marami ko matututunan. Bukod sa typing, marami ka rin matututong words. Actually, vocabulary words ko halos na nasasanay kasi sa documentation. Siya rin nagturo sa akin ng iba't ibang skills na natuto akong mag-facilitate. Nung una talaga, takot ako talagang humarap sa mga tao, magtuturo. Natatakot talaga ako. Ang hirap humarap sa mga tao at explain mo yung mga about our age, mga ganyan. Nahihirapan ako. Natuto na rin ako mag-document. Natuto rin ako mag-document, lalo mga English na ganyan. Minsan kasi mahirap mag-English, pero dahil doon sa documenting, natuto ako mag-English. Marunong na rin ako mag-encode. Tapos naman marunong na rin ako mag-budget. Masaya. Masaya ako kasi nakatagpo ako ng pamilya. Binayin mo nga naman, iba-ibang itsura, iba-ibang ugali, iba-iba asal. Pero di ko akalain magiging pamilya ko sila. Oo, totoo. Pamilya yung turingan namin sa isa't isa. Masaya ako kasi nakilala ko sila. Hindi ko akalain na sila pa yung makakatanggap sa mga kamalian ko, kakulangan ko. Itong pamilya na to, sila rin yung nakakaintindi kung ano ba talaga yung nararamdaman ko. At itong pamilya na to, ang nakakita kung ano ba talaga yung kabutihan na sa loob ko. Masaya ako kasi alam ko, kahit naghihirap ako, hindi ako nag-iisa. Nandiyan sila, kasama ko kapag may mga ginagawa kaming youth camp, kapag may mga ginagawa kaming project, sama-sama kami. Masaya maging peer ed, pero mahirap dahil pagsasabayin mo yung pagiging peer ed mo sa pag-aaral mo at sa family mo. Pero dapat kapag sa mga responsibilidad na ganito, dapat walang naiiwan. Sa totoo lang, mahirap talaga maging peer ed kasi ang daming nakaatang na task sa'yo. Tapos, iba pa yung perception ng yung image na gusto mong ipakita sa mga scholar kasi nga, peer ed ka, parang model yung tingin sa'yo. Ganon. Tapos yun. Pero kahit napakahirap maging peer ed, marami ng opportunities na ako natanggap sa pagiging peer ed ko within 1.5 year. Yung samahan pa ng grupo, napaka-impact. Kasi dun nga sa group, nag-share ng problems with each other. Tapos, nagbibigay ng advice. Tapos, ultimo health nung kasama namin na iniintindi namin. Hindi ko akalain na ang tulad ko na mahina ang self-confidence, magiging third peer educators. Parang isa tong napakalaking accomplishment. Parang hindi ko maisip lubusan na magiging peer ed leader ako. Kaya naman naging mas lalo kong parang multitasking, marami na akong magawain, pero tuloy-tuloy pa rin yung mga gawain. Pag-asa. Oo, nakakita kami ng pag-asa sa bawat mata ng mga tinuturuan namin at mga kasama ko. Pag-asa na balang araw, maiintindihan di lamang ng mga kabataan, ng matatanda, ng mga magulang, ng pamahalaan, kung ano nga ba ang tunay na layunin
ng aming mga ginagawa at ng aming mga tinuturo. Siguro sa ngayon hindi nila maintindihan kasi bukas ang kanilang mga isipan. Pero kami at ang mga kasama ko naniniwala na balang araw darating din yung panahon na kung saan kahit papaano nakagawa kami ng pagbabago. Hindi man sa mundo, kundi sa mga puso ng mga bata na tinuturuan namin at ang mga taong nakikinig sa amin. Kahit siguro nakagraduate na ako, hindi talaga ako aalis. Kasi iba yung grupo eh. Siguro hindi ako ganun maging ka-active, pero hindi ko talaga bibitawan yung peer education. Gusto namin na balang araw, yung peer education program makilala, hindi lang saan dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nakakatawa kung isipin, di ba? Pero yun talaga ang totoo. Yun ang gusto namin. That's why I love you. So don't